maintindihan nyo. Kahit hindi tayo marami rito, mai-share nyo sa lahat. At napaka-importante na malaman ninyo ang sitwasyon ng bayan natin na walang lihim dahil hindi lahat sinasabi sa atin. So yun ang gusto kong maunawaan ninyo sa hapon na ito. At yan ang isi-share ko sa inyo. Pakinggan yung mabuti, napaka-importante. Lahat ng senaryo, sasabihin ko sa inyo. Ito ang pinakamalungkot na Independence Day celebration natin. Bakit? Dahil nagse-celebrate tayo ng independence, hindi dahil doon sa mga foreign oppressor natin. Tayo ngayon ay lumalaban ng ating independence against sa kapwa natin Pilipino, yung mga nakaupo sa gobyerno. Yan po ang sitwasyon natin. Itanong nyo sa isip nyo, hindi nyo kasalanan kung bakit nakaupo sila. Hindi taong bayan ang nagupo sa kanila. Ang nagupo sa kanila, yung gayaan sa Comelec. Wala kayong kasalanan. Akala nyo nang binoto nyo sila, hindi. Sa oras na ito, alam nyo ba na nagkakalagayan na sa Comelec? Ang aga-aga pa. Alam nyo ba nakaset up na kung sino yung mananalo sa 2028? Hinuhulma na nila. Ngayon, tanong, kahit sino pa sikat, kahit sabihin nyo si BP Sara, tanong ko sa inyo, sigurado bang mananalo siya sa 2028? Sigurado ba kayo? Sigurado kayo mananalo siya na hintayan sa Comelec ng Ben? Gagawin nila lahat para hindi makaupo si BP. Ang dapat nating ayusin doon muna. Nangangarap tayo. Ang bansa natin, hindi pa tayo gumagraduate doon sa senaryo na kung gusto natin mabago ang bansa, kailangan magpababa tayo ng isang politiko, mag-upo ng panibagong politiko. Tanong, nakailang palit na tayo, ganito pa rin tayo. Sabihin ko sa inyo, inamin na ni PP, hindi na kayang baguhin ang bansa na siya lang. Huwag tayong mabuhay sa fairy tale. Ang kailangan natin, labas natin ang katotohanan at sisimulan natin sa araw na ito. Durog na ang pagkatao ni BBM. Kahit sinong Pilipino, kahit foreigner, alam ang korupsyon sa bansa natin. Hindi pwedeng magkakaroon ng malawak na korupsyon na hindi alam ng presidente. Bakit nananatili siyang nakatayo? Pakinggan niyo itong mabuti. Bakit nananatili siyang nakatayo? Dahil kontrolado nila ang pagsishape ng perception through social media and mainstream media. May mga handler sila, magagaling, foreigner. Anong trabaho ng foreigner? Nagbabato siya ng mga information doon sa mga aktor. Ito sabihin mo, ito sabihin mo, ito sabihin mo, ito sabihin mo. Consolidated yan, coordinated yan. Madaliin nilang patayin yung totoong narrative para kapag laging naririnig at nababasa ng taong bayan kahit mali yan, yung mali, inuulit-ulit nila. Naririnig nila sa artista, naririnig nila sa politiko, naririnig nila sa estudyante, naririnig nila sa ordinaryong tao, naririnig nila sa doktor. Mali lahat yun, pero paulit-ulit. Sa normal na kaisipan, nagiging tama. Inuulit, isang araw, dalawang araw, tatlong araw, isang buwan. Example, nung lumabas yung 18 Maris, unang araw sa Club Pilipino, paano pinatay nila kaagad yung balita at hinulma yung perception? Sumunod na araw, walang lumabas na balita sa mainstream. Sino lumabas? Si Norman Mangusin at saka si Makagago. Paulit-ulit, ganun nila pinapatay. Lahat yan coordinated. Yung binibigyan ng information,
mga aktor na lang yon. Yung mga artista, yung mga estudyante, lahat, mga professional, mga aktor na lang, binibigyan ng, ito sasabihin mo, ito, kasama yung mga politiko. Troll! Troll ang kalaban! 1,000! Binabayaran! Anong ginagawa ng troll? Bantayan yung mga social media ng kalaban ng gobyerno. Papatayin kagad nila. Akala nyo na isi-share nyo yung mga sinishare nyo yung vlog nyo. Umiigot lang yan dun sa circle of friends mo. Hindi lumalabas yan. Shadow ban. Troll yan. Yung machine, ang ginagamit nila machine, yung machine nakaprogram. Words, sentence, paragraph, binabantayan ng machine. Sandali nilang i-block yun. So tao, na libo, machine, paano tayo mananalo? Lahat ba nang lumalabas sa mainstream, totoo? Sagot! Lahat nang lumalabas sa social media, totoo? Hindi! Ang totoo kayo! Kayo nagtsatsaga rito araw-araw! Kayo ang totoong Pilipino! Hindi mababago ang bansa natin pag hindi tayo nagsishare ng katotohanan. Dapat yung naintindihan, sumama kayo sa kalsada. Mas maganda pa nung wala tayong cellphone eh. Bakit? Pag sinabi mong punta tayo doon, hala, dami ka agad punta. Kasi walang balita, nasa kalsada ng balita. Bakit hindi tayo dumadami? Kasi lahat nakabantay sa cellphone. Ang mindset ng karamihan, kukunti pa lang sila. Pupunta ako ng pagmarami na sila. Eh, 1 milyon kayo, ganun ang kaisipan. Paano tayo dadami? Hindi kailangan na sumigaw tayo na ang forces, mag-withdraw kayo ng support sa presidente. Ang forces, mag-kudeta kayo. Ang forces, hindi yun ang sigaw natin. Ang sigaw natin, huwag kayong mag-withdraw sa Pangulo. Huwag kayong lumaban sa gobyerno. Pero putang ina, supportahan nyo yung nagsasabi ng totoo. Ang bansa natin kritikal. Kapag hindi nagpakita ng pwersa ang taong bayan, walang susuportang pulis, walang susuportang military. Ulitin ko, kapag hindi nagpakita ng pwersa ang taong bayan sa legal na paraan, walang susuporta sa ating pulis, walang susuporta sa ating military. Hindi pwede silang manguna. Pero pag nakita nila, 1 milyong Pilipino sumisigaw ng katotohanan, sumisigaw ng karapatan, sumisigaw ng kalayaan, susuporta yung mga yan. Bakit? Pagod na rin sila. Alam nila ang gobyerno ang mali. Alam nila ang taong bayan ang tama. General Browner, sir, sana makarating ito sa inyo. Sinabi ng mga sundalo, brave soldier, lagi ka sa kondo ni Romualdez. Kung may bitbit ka o wala, nasa iyon. Magre-retire ka na ngayong July. Mandatory requirement. Sana makarating ko sa'yo. Minsan ka na namin nakaharap face to face. Hinarap namin ang Armed Forces of the Philippines. Face to face. General Browner, lahat ng mga general niya, battle staff, from J1 to J10, face to face. At lahat ng senior generals. Sinabi namin yung problema ng bansa. Sumagot sila. Ano sagot nila? Hindi kami bulag. Hindi kami pipi. Hindi kami bigi. Yun ang sagot niya. Hanggang ngayon yung pa rin ang sagot niya, magre-retire na siya. General Browner, you will go down in history as part of the corruption ng gobyernong ito. Ulitin ko, General Browner, hindi kami sumisigaw na mag-withdraw ka ng support sa presidente. Hindi namin sinisigaw na magplano kayo ng extra constitutional means.
Wala kami sinisigaw na ganun. Ang sinisigaw namin, ulitin ko sa'yo, putangin na ka! Supportahan niyo yung nagsasabi ng totoo! Kapwa mo sundalo, sasabihin niyo sinungaling! Kapwa niyo sundalo, nagserbi sa bayan, sasabihin niyo hindi dapat tawagin na ex-marine! Yung mga kapatid nating pulis, minsan may friction tayo, both ends. Pero normal yan. Gumaganap sila sa tungkulin natin. Tayo sinisigaw natin yung gusto natin sa damdamin natin. Nautusan lang yan mga yan. Ang pinakadelikado, i-share nyo, pakinggan nyo. Yung binanggit ni Pig Lacson na disgruntled na ang karamihan ng AFP up to battalion level, may pinagmumulan yun. Nabasa nyo? Sino nakabasa? May pinagmumulan yun. Senaryo. Importanteng malaman nyo yung senaryo. Paano? Kung may kamay ang US at sabihan yung mga junior officer, mag-military junta kayo. Walang uupong politiko. Walang uupong sibilyan. Puro military. Ikaw, BBM, excel ka. Ang i-DBA namin si Romualdez. Alam niyo ba yan? Hindi ko sinasabing totoo yan. Pero yan yung na-analyze namin na posibleng mangyari sa bansa natin. Hindi na tayo magkakaisa. Huwag tayong mangarap na magkakaisa pa tayo. Bakit? Ultimo nga sa pamilya natin eh. Hindi tayo magkakaisa ng isipan. Sinasabihan tayo ng mga anak natin. Ano ka ba? Tanda-tanda mo na sa kalsada ka pa. Makasagasaan ka dyan eh. Sa bahay ka na lang, matulog ka na lang. Tama, mali! Kung sa bahay hindi tayo nagkakaisa, huwag tayong mangarap na magkakaisa tayong lahat at hindi mangyayari na milyon lalabas sa kalsada. Bakit? Ang hirap ng buhay. Pag hindi pumunta ka sa kalsada isang araw, daily ang tinatanggap mo, weekly. Isang araw mo wala sa'yo, anong pangkain mo? Ang hirap. Pero kung magkakaisa tayo, isang araw idideklara natin, 2 araw, maximum 3 days, sacrifice tayo. Mag-sacrifice tayo isang araw. Isang sakripisyo na lang. Magsama-sama tayo lahat. Isang sakripisyo na lang. Yun lang ang gustong makita ng mga kapatid natin pulis at kapatid natin mga kasundaluhan. Sama-sama tayo. Anong gagawin natin? Tama na, hirap na kami. Bakit nandito tayo? Sasabihin nila, putangin na mga buwang yan eh. Supporter ng mga Duterte yan eh. Lahat, kahit hindi tayo Duterte, sasabihin Duterte yan eh. Pag bumangga ka sa gobyerno, Duterte ka agad. Pag may sinabi ka agad sa gobyerno, Duterte ka agad. Hindi niyo ba alam na marami ng Marcos loyalist at marami ng mga dilawan ang gustong umalis doon sa partido nila, sa grupong kinabibilangan nila? Gusto nilang umalis. Kaya lang, wala silang mapuntahan dahil ayaw rin nila yung mga Duterte. Kaya ang isipan nila, dito na lang kami sa BBM, dito na lang kami sa Dilawan. Hindi nyo ba naisip? May nag-iisip na isang ali. Sino yun? Hindi nila nahatak. Ang ginugurum nila ngayon, si Risa Hontiveros. For how many years? For Diyos por Santo, Senator Risa. Maliit ka palang, anti-Marcos ka. Bago mag-eleksyon, anti-Marcos ka. Nung nanalo si Marcos at nakikinabang kayo, hindi ka na anti-Marcos. Si Marcos naman, ang ayaw magpalibing at nagpatalsik sa tatay niya, mga liberal. Pero ngayon, okay na rin sa kanya sa liberal. Naghihimuran sila parehas ng mga pet nila eh. Liberal. Makabayan. Marcos. Nagkaisa rin sila gamit ang mainstream media. Hindi ko sinasabing bayaran lahat. May mga kaibigan ako sa mainstream media, mababait.
Nagkataon lang na reporter lang sila, cameraman lang sila, hindi naman sila nag-decide. Pag nag-capture ito yan, dadalhin sa office nila, doon sa editor nila. Yun na nagsasabi, huwag mong ilabas yan. Splice mo yan. Bakit ayaw nila sa mga Duterte? Para maintindihan nyo. Dahil, nung panahon ni Digong, halos mabura na sa mapa ang liberal. Halos mawala na ang makabayan. Mga CPP, NPA, halos mawala na. Kaya ayaw nilang may makaupong Duterte dahil baka mawala na talaga silang tuluyan sa Pilipinas. Yan ang totoo. Kaya nagkaisa sila. Their only vehicle para makarating sa 28 election is Marcos. Kaya nakisakay sila ron. Ang protector naman ni Marcos laban sa mga Duterte para maprotektahan siya, gamit niya ngayon makabayan at liberal. Naintindihan niyo na po. Malalim ang problema ng bansa. Huwag kayong matakot kasi wala naman tayong sinisigaw na revolution, wala naman sedition. Although yung iba na, nagtataka nga tayo sa gobyerno ito eh. Pag nagsalita ka ng totoo, ikaw kakasuhan. Puta rin na yung mga nagsisinungaling nagnakaw, walang nakasuhan hanggang ngayon. Tayo nagmamarcha dyan. Mapayapa, nagmamarcha. Wala po tayo sinisigaw na anti-government. Nagmarcha, makabayan, ang laki-laki. CPPA, NDA, ando pa yung banner nila. Puta hindi nila na-aresto. Harapan na. Bago ako magtapos, mga kapatid, ulitin ko, minsan lang tayo mabubuhay sa mundong ito. Minsan lang kayong mainstream media, minsan lang kayong mabubuhay. Kayong social media vlogger, minsan lang kayong mabubuhay. Mga senador, mamamatay rin kayong lahat. Mga congressman, mamamatay kayo. Presidente, vice president, lahat tayo mamamatay. Walang mananatiling nakatayo nito. Habang may hininga pa tayo, habang may pagkakataon pa, habang nagsasama-sama tayo, habang palakas pa tayo, mag-set tayo ng date, 3 araw lang. Yayain nyo, pati mga kaaway nyo. Awayin nyo mga kapitbahay nyo, awayin nyo. Batuhin yung bahay. Lahat ng kapitbahay, batuhin yung bahay. Putangin nito, suntukan tayo sa Senado. Doon kayo pumunta. Ayos ah. Go tayo! Go! O, dinadami tayo. Simulan bukas! Gawin natin! 3 araw lang. Yayain nyo kahit kaaway nyo. Tapusin na natin ito. Kayo ang mag-set, hindi kami. Kayo ang mag-uusap kung kailan. Pag hindi natin ito tinapos, ang bansa natin mapupunta sa kamay ng foreigner at gagamitin tayong proxy war sa napipitong gera ng US at saka China. Magiging Ukraine tayo. Yung nagsasabi dyan ng mga sundalo, lalaban tayo! Sabi ng mga sundalo si Browner, we are a high experience military. Puta na, ba't di ako naniniwala? Lalabanan mo yung China. Eh, puta yung mga rebelde sa bundok, di nyo matapos eh. China pa. God! God! Sa mga kapatid natin, pulis, pasensya na kayo, minsan nagkakaroon ng friksyon. Ginagampanan nyo trabaho nyo, yung galit ng taong bayan, nakikimkim. Gustong pakawalan. Nagagalit ang taong bayan, pagka mas kinakampihan nyo, yung makabayan, yung liberal, yung Marcos, kesa sa mga nagsasabi ng totoo. Sinong di magagalit doon? Mga kapatid, iisa lang itong bansa natin. Ang ikakapanalo ng bansa natin nasa pagkakaisa. Ulitin ko, ang ikakapanalo ng bansa natin isa lang, nasa pagkakaisa. Pilitin nyo na, hatakin sila. Pumunta tayo, umili tayo sa isang lugar na payapa. Pakita natin numbers natin. Kaya natin sinisigaw si Sara. Kahit yung iba sa atin hindi siya gusto. Pero yung mga abogado, bakit siya sinisigaw? Kasi siya yung constitutional successor. Pag sumigaw tayo ng iba, unconstitutional yun, extra-constitutional yun. Kahit ayaw natin, ano gagawin natin? Siya yung susunod eh. Ang problema, pakinggan nyo. Pakinggan nyo.
Yung presidente, alam kahit na mga elementary, bangag. Yung apo ko nakita sa TV, sabi ng apo ko, bangag. Nagtaka ako eh. Alam na natin lahat, majority. Wala na tong gobyerno natin, wala na to. Yung sinasabi niya iba eh. Kaya nalalagpok yung bansa natin. Paano kung hindi pala kaya ni BP Sara? Nanawagan ako sa kanya, sumagot siya. Ang sagot niya maganda. Gusto kong makita ng taong bayan kung gaano kasama si BBM hanggang katapusan. Ulitin ko napanood niyo ba yun? Gusto niyang matapos. Ang sasabihin ko sa kanya, BP, simula sa araw na ito hanggang sa 2028, isang taon mahigit pa. Yan, gap na yan, gap, galing ng araw hanggang sa 2028, yan gap na yan. Nag-i-invite tayo ng more disaster to happen. Baka pagdating ng 2028, iba na senaryo. Maraming pwedeng mangyari. Ulitin ko, hindi tayo sumisigaw ng unconstitutional, extra-constitutional. Wala tayong sinisigaw sa military. Mag-data kayo, mag-aabelga kayo sa gobyerno, mag-video kayo, walang nanon. Ang sinisigaw natin, protektahan nyo yung nagsasabi ng totoo. Bakit yung ginigipit na pumasok dyan? Yung 18 brave soldier, yung 7 na Marines na additional, yung 4 na Coast Guard na active na papasok dyan. Kaya sila nag-lockdown dahil ayaw nila mag-hearing eh. Eh sa atin yan eh. Building natin yan. Kahit pumasok tayo dyan, legal yun. Ulitin ko, kahit pumasok tayo dyan, legal yun. Atin yan. Kaya hinihikayat ko, milyon rito, kahit hindi milyon, 100,000. Babantayan natin ito, sasabihin natin kay Cayetano, bago ka bumaliktad, Cayetano, mag-hearing ka, tapusin mo. Lahat ng Marines papatawag, tapusin nyo, marathon hearing, 3 araw, 5 araw, tapusin nyo. Dito kami taong bayan, hindi namin papapasukin ng NBI, hindi namin papapasukin ng pulis, kahit pagkamatayan, tapusin nyo yung hearing. Go! Go! Magdasal tayo mga kapatid. Ulitin ko, minsan lang tayo mabubuhay sa mundong ito. At never na ito mauulit pang muli. Kaya natin ito ginagawa para sa mga anak at apo ng ating mga kapulisan. Para sa mga anak at apo ng ating kasundaluhan. Para sa mga anak at apo ng mga demonyong politiko. Kaya natin ito ginagawa. Hindi lang para sa atin. 3 araw ang inihiling ko, mga kapatid. Mag-uusap-usap tayo, tapusin natin ang laban. Magandang hapon sa lahat.